bata pa rin. Nakain mo ba yung Lomi? Yes po. Okay, Lomi yan. Aba, babae rin. Driver niyo. Sir Buddy po. Kuya, ba't ikaw nandiyan sa likod? Tara po, let's go. Welcome po. Yes po. Maputik lang sir ha. Ito sir ang ating pagkain ng kambing. Yan ang gagawing silage. Silage. Apo. Kayo po nagsa-silage? Apo, in-house na rin po. We're good to find out yung isang team, taga-Samar po, na pamilyahan na po. Masakita po So, namin. bringin nyo sila dito lahat. Yung buong- Sina ate po, nagsimula sa bahay. Tapos yung mga kamag-anak na pinagtatawagan niya. Mas effective, sir. Because yung malasakit, nabubuo dahil magpapamilya sila. Tapos, hindi mo na kailangan mayat may magtatawag. Because, sanay silang magtanim. So, basically, ang malasakit nila kung kailan maglalagay ng abono, kailan maglalason, control po nila. In the past, syempre, excited kami. So, laging mais kami na pang tao. Kasi pinamimigay mo, binibenta mo yung mais, no? Kaya lang, sabi ng asawa ko po, ubos na yung pinaka-nutrients kasi yung pong sapa ng Yes. busil, di ba? Oo. So, nag-convert na po kami na pang Silage na lang na. po talaga. Di pa bower. Dito ho tayo sa Lipa City. Kasama natin si Ma'am Weng, Africa, at si John. Ang business niya, ma'am, ay ang farming ninyo Farming po sa piggery and now we're introducing po yung sa goat din po. and goat. Ayan, sige po, Pero tayo. po, Mag-tour tayo. Yes, sir. Yes, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So matagal na ho kayo sa Opo, kami livestock? po, yes po sir. When we started, 23 years. Bali, mag-asawa po kami. Pero yung asawa ko po, bata-bata pa, parang grade 4 pa lang, meron ko sarili. Nang dalaga po ako, nanay ko naman meron, backyard lang po. So, nang nag-asawa po kami, ang initial namin is mag-raise ng baboy, pamigay. Pamigay? Pabigay, kunyari po ay may kasalan, may birthday ha. Oo. Pero nung sir, yung unang 49 heads namin, parang lumalaki. May pera pala sa baboy, hindi na po namin napamigay, sir. Nabenta na po namin. It started Naging po. business? Opo, naging business. Kasi pareho po naman kaming, ano na lang po, kumbaga sa nababasa, naririnig, o kaya tanong-tanong. Then, from there, sir, nung una, partner lang po kami. Hanggang nag-breeding na rin? In the last 10 years po, nag-breeding na po kami. So, tinamaan din ng ASF. Aha. Ganun. Malaki rin ang tama sa inyo? Malaki po talaga yan eh. Kasi po, kahit lahat po ng tinamaan, laging malaki po ang damage kasi bago mo napalaki, bago mo nabuntis, di ba? Pero, in God's grace, yun din pong naiwan ang nag-save sa amin. John ay anak po ni Ma'am Weng. Yes po. Butit mahilig ka sa farming. Oh, mas active nga po ako dito nung pandemic since wala pang pasokan. Oh, I see. Kaya puro online classes lang. Oh. Pero since mag-start ng college, more on visitation na lang. And nag-aaral na lang outside sa farm na. I see. Ilan taong ka lang ba, John? Kaka-21 lang po nung 21. Yes po. So still studying? Studying. Anong course mo? 4th year ng civil engineering. Saan? Sa Lasal TAF po. sa TAF. Okay. Describe mo naman dyan tong inyong goat farm. So goats po, kami nag-start mga 2020. Puro Okay. native lang po talaga, parang nakalaya lang. Mhm. Pinaparami, parang magdadala minsan ng magandang native rin na lalaki para pangparami. Mhm. Pero more on nag-start na kami mag-invest Mm. ng mga pandemic era, 2021, 2020 pa rin. Mhm. Doon namin inaral yung bower. Nakita po namin yan sa video ng
So, parang agribusiness rin po na YouTube video. Parang enjoy rin yata yung Either ano, dairy or meat producing. Pero since mas inclined kami sa mga baboy, sa meat, punta kaming Bower. So yan I po. see. Nag-invest kami ng Australian na females. Pure Australian na breed. Nandun po sila sa kabila. Habang yung male, US na breed. So, if pinagsama mo, ina-expect namin, mas malaki talaga yung breed. So, minsan, nagsasama rin kami ng mga native para makaproduce mga F1 na kaya yung climate ng Pilipinas, pero malaki pa rin yung paglaki niya. So, sabi mo meat. So, binibenta nyo yung goat para sinong bumibili ng... Tayo po, long-term plan is to spread the genes. Kasi po, kapag Tagalog, di ba, 15 kilos lang. Tapos siguro 5,000 pangkatay lang. No? But here, parang baboy ang pinalalaki mo dito. No? So, mas refined, mas mataas yung value ng meat. Ang crowd mo po kasi dito, nung naka-engage po kami sa isang Muslim team at sa mga Indian, gusto nila pang export. Para po yung karne. Ang karne po nito, mas solito, mas mapino, tapos kumbaga pag nagkatay ka, malaki talaga. Kumbala sa Tagalog. So, yung buyer niya po ay primarily gagamitin niya as meat or pang-breeding din niya? Breeding. Breeding pa rin. Mas maganda po ang ano nito kasi di po ba ang Tagalog natin, ang tagal natin pinalaki, tapos 5,000, ang bilis pang mamatay. No? Ang ito po, parang kahit maliit pa lang, ang benta mo, 25-35 agad, sir. Kaya maganda. Oh, I see. Nabigat po talaga. Tingnan po sa side na yun. Hindi namin na-expect Ito, sir, na barako to lahat. sa sobrang bigat na sisira na nila flooring. Ito po, puro barako. Kukunti lang naman, pero kita naman yung damage sa flooring sa sobrang bigat nila. Butit hindi sila na pipilay. Meron time, sir, pero majority hindi naman. Pero nasali din po kami sa mga national fair. Na-attend po kami sa mga gano'n. Buti nga si Jan, nung hindi po namin pwede, siya umattend. Kaya nagkita sila nila sa fair. Saan? Ano ba yung inattendan niya? Umattend lang po ako ng Agri-Connect. Sa Connect, andun ka? May dati mga nakilala ka doon? Opo, marami Sino rin pala nakilala sa mo? Batangas eh. Yung mga, Sila si Rolly. may kakilala na rin po pala kami doon. Yung president ba ng Rumsol? O si Paul, Doc Paul. Doc Paul. Lokal. Po kasi Doon, supplier namin. yun nga po. Yan, Siya ang supplier niyo. Okay. Yes. Kaya lang, kumukuha ka pa rin kapag nagkaka-shortage siya. Shortage. Nagsi-shortage pa rin kayo? Pag po medyo, kunyari, dire-diretso yung ulan at hindi maganda ang tubo ng mais, talaga. Pero hindi na. Recently. Dito hindi. Hindi na. Ganyan na dapat po sunod sa barako. Bakal na. Ito. Bakal na yung flooring. Kaya pala ang dami yung drum. Silage po siya. Okay, tignan natin. Goat din po yan, next house. Opo. May 3 areas po eh. May 3 building. Tatlong building. Dito sa unang building, yung mga lalaki, growing. Sa second building, yung sunod na pupuntahan, breeding. Okay. And sa third building po, Kuya, yun yung madulas ano, anak ha, madulas. yung ano tawag, weaning, yung mga pregnant po. Oo. So, ilan yung population ng goat ninyo? Sa 300 plus po. 300 plus, sir. 300 plus. Exact number nandun pa sa documents. Nung nag-start kayo, ilan yung population? Meron ninyo? po kaming 88 na Tagalog, kumuha kami ng 20, meron kaming pailan-ilan na Bower, pero galing dito. Hanggang meron pong nakilala po kami na kasi magi-import sila. Sa kailangan po kasi, hindi ka makaka-direct ng importation, di ba sir? Makiki-ride on ka lang sa kanilang certification. So nakasabay po kami doon ng 20. 21 kasama yung ano po, barako. Nahirapan po kami sa Tagalog, kaya inihiwalay po namin ang Tagalog.
Sa inyo rin po itong cattle? Po. Oh, may Parang cattle din kayo. Sinabay namin siya sa Tagalog na goats. Pero mas madali ma-manage ang goats. Kaya yun yung madali lumaki. Oh, I see. Yeah. Ang kambing na Tagalog siya, medyo matagal kami doon, mga 12 years. Kaya lang, hindi ko Ano? makabawi. Hindi mahirap kumita? Mamura po kasi sa market kahit madami sila. Kasi ano lang siya, iba po pagbuwi. Lalo na pag ipinarada mo sa Padre Garcia. Pag Oo. ipinarada mo kasi ang hayop mo, parang ang pakiramdam nila, kailangan mo ng pera, babagsak nila. So hindi na po kami naparada. Upload, tapos sino may gusto nila. O kaya po, big ano na lang po, big concessions na lang po. Marami rin yung cattle nyo, ha? Apo. Ano po yan, anak-anak ng majority, marami na po rin yung napakinabangan siya. Oh. And silage rin. ang pakain. Silage din. Ay, kuya, kulat. Siya po yung naghahawak dito sa area, sir. Sir, kulat. Ito, malaki po ito. US duffel. Duffel. Nanay to? Barako? Barako po ito. Pa, Barako. darak. Pinapaamoy lang siya. Minsan po, majority ang ginagawa, iniiwan na ang barako sa loob. So, no, pero para masigurado, after po ng ilang linggo na nandyan siya, naghihiwalay na kami, tapos tiyagaan na isa-isa. Pero kada palit mo siya, At tinitingnan, ang nakikita naming market talaga, Sir John, supply ng ganito. Dito sa Batangas. Supply ng... ng material. Kaya yun ang gusto namin eh. Kasi tingin ko ang tao, kami po kasi sa ano lagi eh, ano? Sa Facebook lang. Doon kayo nagpa-market. Nasa po, ang asawa po namin, asawa ko po pag ano, kunyari drum, mas mabilis po eh, mas mura. Kapag umorder ka ng 200, bukas nandiyan na. Tapos mas mura po. Yan pong isang drum kasi 150 ang capacity niyan. Kilos. Eh, nung una po, nakakabili kami 2 piso per kilo. Sumunod, naging 3, 5. Ngayon? Naging 10 na, sir. Eh. From that time on, hindi na po kami bumili nung nag-7 na siya. Kaya naisipan po namin magpatanim. Nung una po kasi ako, nagkakamatis, nagtatalong. Oh. Talagang, ano po kami. Puro farming po yung venture ninyo? Ako, dati po kasi nasa government ako, pero nung nag-ano na po ako, mas nagtanim na ako talaga. Pambenta, kalahati pamigay. Pero nung nakita namin, ay, ang mais ay 10 piso na ang balat, ang damo, sir. Hindi na practical, sir. Nagtanim na po kami. Marami dito. Ito, sir, pag nandito, buntis to. Ayan, ang anak. Ayan. So, gaano kadaming kambing yung nadidispose nyo monthly? Puro smaller raisers to? Yung buyers niya. Halimbawa po, mga taga Cebu, Balayan, ganyan po yan. Yung kami po, kinakausap kami ni DA National kung gusto namin yung sa milk production. Kaya lang tedious na po ang baboy, so magti-tedious pa kami sa kambing. Baka, unless po graduate ng isa, kaya na nila yan. Okay po. Panganay ka ba dyan? Pangatlo po. Pangatlo. For now po, baboy talaga po ang highlight ng amin. So yung nakita nating madaming kambing, hindi pa to highlight. Kasi sir to, ang target mo talaga i-breed out ng marami. Para competitive ang Batangas. Kasi po, ang intent po natin ng asawa ko po, mamigay ng genes niya, ng similya niya, para umangat ang kalidad ng kambing ng mga taga-Batangas. Kasi kung ang hirap makakuha kasi ng similya, sir, di ba? So yun po ang gusto namin. Kung kaya namin makapamigay, so marami pang mga farmers ang hindi pa nakakapag-upgrade ng mga kambing nila. Kasi kalimitang nasusupply din naman na pamigay, Tagalog din, sir. Pareho, no? Pag Tagalog, kawawa farmer. Kasi mga anak na isa, dalawa, mamamatay kasi sinipon, kasi mahina katawan niya. Diba? Kamantalang ang bower, pag inilabas mo na yan, kaya na niya all weather. Nung una nahirapan po ang mga to, kasi syempre, iba ang breed nila, no?
So, kailangan muna silang magkaroon ng transition na unti-unti bago ilabas sa kanilang aircon. Naupa kayo si sir doon sa kanilang rental area bago namin inilagay sa dahon talaga na tagal. So yung production nyo, 100% pangbenta sa mga racers. Apo. Tapos po, meron po kami pang community, pambigay sa mga parang, ito ang barako ko, pakastahan mo yung iyo para ang maganda ang lahi ng susunod. Tapos kunyari po, meron po kaming isang area na yung pinagsimulan namin ng baboy, nandun po yung half-breed. Na may Mga mga mestizo. Tagalog ka rin. Opo. Pero naganda rin po katawan. Pwede na rin po sa piyesta. yung karne. Sa pagmistiso, pang karne talaga. Ang karne. Yung mga buyers nyo, yung mga smaller racers, anong business model nila? Pangkarni na yan, yung Sir, mapoproduce ang nila. napansin namin, ang nakuha, kukunin sa amin, tapos magbe-breed din sila, sir. Magbe-breed pa rin. Parang kukuha lang po sa amin ng mga ganador nila. Ganun po. Pero siguro po, yung iba, baka po sa production, pero yung iba pong naka-engage ko, yung isang representative sa Malaysia po, na ang hinahanap nila, parang industry factory dito. Gusto nila maglagay. Ang napansin kasi nila, ang norte pa sila kukuha ng kambing. Okay, Kaya mga Ilocos, ganyan. Pero nung sinabi namin kaya naman dito sa Batangas at marami naman pong players, parang looking forward po sila doon na maglagay po. Paano anong ibig niyo sabihin pong factory? Yung mga halal po na ipapackage nila. Oh, yung karne na. Food production na talagang next step dito. Pinuntahan nila Rosario, pinuntahan nila Lipa, pinuntahan nila Batangas. Ang hindi naman nila nakita, syempre po, mga foreigner yan eh. Hindi nila nakita yung presensya ng mga kalatagan at saka ng Lemery. So nung nag-discussion po, parang kasama na sa kanilang discussion point ngayon ang Batangas na pwedeng lagyan nila ng halal production industry. Madula, sir, ha? Apo. Ito, sir, mga nanganak po. Ang daming drum. Napupuno niyo yung lahat yan. So pag nakaganyan, wala nang laman yan. Yes, sir. Kailangan nyo lang i-sealed pa kasi mamaya may ahas. Pero ang ahas naman po nakikita namin paminsan-minsan, parang mga maubait naman. Hindi naman nangaal. Pumapasok sa loob. Hindi po. Dito po siya. Yan, sa ganyan po. Kunyari po, maano. Diretso. Ito, sir, kasi 150. Dito, halimbawa, mag-aakyat isa't kalahati doon. Pag mga barako, doble. Tapos po, a-alternatean nyo po ng room salt sa gitna. Tapos lalagyan nyo ulit nito. So daily ilang drums ngayon? Parang ang command ni Papa, 7 to 10. 7 to 10 drums na silage daily. Everyday. Oo. Ang pakain. Ito mas maganda So- in-house. Ang tao talaga. Masyadong mahal pag bibilin. Ay, sir. Kasi ito, pag binili ko sa 10 piso, 1.5 na sa akin. Kami po, pag may silage, nakakapag-produce ka sa isang araw ng mga 28 to 35. Depende sa lakas ng araw ng tao. Kung makulimlim ang pagtatabas, medyo marami-rami. Pag medyo naulanan, patay na ako. 10 o'clock ka lang pwede magtabas, sir, 9:30. Gawa ng uod. So, mga 9:30, paglabas ng tao, ang ginagawa po namin, nag-i-stack na kami hanggang alas 5. Para pagdating ng alas 7 ng umaga, meron na kaming nasa silage. Kahit mamaya pa uli kami magtatabas. So ilang hektare yung taniman nyo ng corn? Ang corn po, ng arkila po kami sa kapitbahay namin, sir. Ng mga lupa? Opo. Kasi ang arkila po, 25,000 lang. Per year? Opo, per year. Sulit Kesa- na yan. Opo, sir. Masusulit mo. Kaya po nakakapag-inner, meron akong sili sa gilid, meron akong konting talong. Oh, I see. Oo, kaya talo ka lang, sir. Kapag sa merkado, kunyari, masaya ka, madami kang talong, no? Tapos, ang tinda sa palengke, narinig mo, 120. Sir, kukunin sa'yo 40 kilos hanggang 60. Ganun. Ang sili, sir, di ba? Pumapalo ang sili, 1-2. Kukunin sa amin. 500, sir, yan. 1-2 ang 10 kilo, sir, yan eh. Oo. Sir, 1-2 sa palengke, 1 kilo, 2 kilo. Kaya medyo masakit sa magsasaka talaga.
Ang mais, bibilhin sa amin, sir, ng 10 isang pagmaganda. Bibenta yun sa tao, 25 isang peraso. Talo ang sa panahon. So ito po yung mga nanganak. Apo. May mga anak sila. Oh. Apo. Doon po mga anak ko yung diretso. Butit gusto mo dyan, itong farming. Yun po talaga parang isa sa mga main personal interest farming. Mapa aquaponics, mapa goats. Ba't nag-engineering ka? Kasi parang agriculture, matututunan mo mag-isa. Kahit sa internet, ang daming sources Oh, talaga. I see. Pero engineering po, need ng aral. Then, sir, high school yan, nag-ipon yan. Tapos yung inipon niya, pinagawa niya ng hydroponics siya. Ah, Ang talaga? problema, nailagay namin lettuce. So, wala namang nakain masyado sa lettuce. Marami na po kaming napasukan na iba't ibang agriventure. Pero halos lahat same strategy ang ginagawa. Start sa kunti, hayaan sila magparami. Tapos kung nakita na kaya naman namin, tsaka mag-upgrade ng breed. Tapos magparami ulit. So ano yung Lagana mga siya sa lahat. trainer nyo? Meron kayong cattle, meron kayong goat, meron kayong pig, ano pa? Rabbits. Rabbits. May rabbit Siguro din? 22 years, 23 years na po yun. Talaga? Opo. Ang peak ng rabbit, sir, nasa medical school. Oh. Opo. Pero bumagsak ang demand. Opo, sakay pa namin yan ng bus, sir. Oh. O kaya may kukuha sa'yo. Kasi sa Cartimar, 150. Ang kuha sa amin, sir, dati 75-85 ng mga 20 years ago. Nung dumating ang pandemic, Down talaga. bumagsak yan. Kaya napapunta, attention namin kay kambing. Kasi Tagalog lang kami nung una eh. Tapos parang, sabi nila, pag Tagalog tayo, parang ang bagal nito. Kaya yun po. Tsaka po pabo sir, sinubukan namin yan. Oh, talaga? Kasi di ba ang pabo kapag Thanksgiving, sabi nila, 1-2 ang isa eh, 1-2. Ang manok, 120 lang. So umabot kami ng mga 1,200 heads, 800 heads. Ayaw ng Tagalog, sir, kainin. Oo. Ayaw ng Pilipino. Parang binibili sa amin ng 700, pero hindi mo bulk mabenta. Parang Unti-unti. So ang ginawa po namin, nagpugo kami, sir. Ano muna, yung pabo. Paano? Tinhigil nyo? Hindi, sir. Andiyan pa rin? Ang naging alternative namin doon, pag marami na siya, pinamimigay namin, binibenta namin pares, isa, dalawa, mas mabilis ibenta. Kasi, Pares kesa sa pang-meat. parang isang lalaki, dalawang babae. Apo. Oh, trio, parang ganun. Opo. Tapos meron pong time nung pandemic, nakatulong siya kasi papakatay namin yon, gagawin namin kaldereta. Oo. Tapos isi-serve mo ng luto na lang. So kung kani-kani. So ngayon, dire-diretso pa rin. Pero binaba na yung production. Binaba na lang po. Hindi Yung na kami presyo. nagpo. Hindi na po 1-2, parang 700 na lang. Yung pugo, anong nangyari? Pugo, sir, okay Ang dami sir. yung livestock na. Sir, And poultry, oh. Kumbaga, ang ginagawa namin sa isang area, may maliliit lang. Pero, tinitingnan mo kung alin yung talagang market. Okay. Sa pugo kasi, sir, ang kailangan mo lang isang ganito, di ba? Tapos isang tao mo. Yung tao mo naman, pag nakapagpakain na ng kaunting alaga, pwedeng Lilipat. kukunin na lang niya. Sa palengke kasi, sir, ang kuha ng itlog sa'yo, di ba, sa kwek-kwek, parang binibenta nila ng piso, 2 piso. Pero ang kuha lang po sa amin yan, parang 65 cents o 75 cents. Apo, pero tumigil po kami, naapektuhan kami ng pandemic. Kasi nawala ng school. Oo, walang school. School talaga ang market niya, no? Kaya po, medyo Quick pa lang sa tapat ng school. malakas po sa amin. Kasi sir, ang kunyari rabbit, sa gilid ng rabbit, pwede na kayo maglagay ng maliit na quick. Yun sa, yun rin po. Kumbaga sir, pang revolving fund para everyday minapasok. Pangtulong lang. So, andyan pa yung quail. Wala na. Wala po. Nagputi po kami, tinitingnan namin, pero konti lang po, pang farm lang. Para Pang sa loob. pakain, everyday. Meron kang pambentang ilang basket, ilang tray, I tapos see. lahat ng nasusupplyan mo ng itlog. Pero hindi po kami magmasib pa ng langaw. Langaw po. Ayun. So may manok na rin po. Grabe.
Ngayon po, ang sinisigalan... Bakit puro livestock and poultry? Sir, nandito talaga ang... Kita talaga yung Dito pera. talaga, oo. Wala sa crops. Wala sa ano. Sa crops, ang problema yung kailangan mo ng maraming lupa rin po doon. Tsaka sir, yung certainty ng market, unang salbo, pag naabutan mo, halimbawa kamatis, sasabihin nila, putok ang kamatis. Yung isang basket nun, yung nakabox sa kahoy, yun po ay 10 kilo. So, kukunin niya sa'yo, 1.7, di ba masaya ka sa araw na yun? Kaya mo lang naman i-deliver yung unang harvest. Sunod na harvest, sir, 8.50 na yun. Ang bilis. Ang bilis, sir. Tapos, pag bumagyo, sir, hahapay. So, talo na kami, sir. Hindi naman nagbabago yung presyo ng labor. Oo. Mahirap banda. So mahirap sa crops. Mahirap, sir. Mahirap, sir. Ang talong mo, sir, di ba? Pero mas malaki puhunan sa livestock and poultry. Sir, pag tama ang nakuhang tao, may malasakit. Ito, sir, inner breeding to. So, tingin namin, maganda po. Maganda. But we make sure lang na, kumbaga po, sabi nga namin, pag hindi ka nagpakain ng tao, hindi niya pakakainin ng alaga mo. So, you have to take care of your people. So, kami po, meron po kaming, almusal. Kailangan maluto ni ate ang almusal. Kunyari, pinapa with egg, o corned beef with egg, dapat nakaschedule ka rin. Tapos, sir, tanghalian, may in-house po kami, nagdi-deliver ng pagkain dito. Wow. Para Okay. sigurado. Pero, So yung mga farm workers, kakain na lang. kakain. But nung isa po niyang asawa ay nag-commit na siya na lang susweldohan. So ginawa namin yun. Pero minsan siyempre, di ba, parang ganyan. Tapos kami po, parang Andy Rice ka dapat. Kung hanggang saan mo. Kaya lang, pag minakita na kaming, parang hindi ka na nagsasangag ng kanin kasi marami kang supply ng bigas, call namin attention nun. Parang i-hold namin ng konti. O regulate kanin diet. Babalik ulit yung discipline nila. Paggabi po, paktora ng tawag nila. So, ibig sabihin, kung sino ang may gusto ng pagkain nila, mag-sharing sila. Kasi magkakamag-anak po, sir. Oh, I see. Pero kunyari, ang baboy ko, sasabihin, sir, may tawag dyan emergency katay. Yari po, hinahapo. Hindi mo na pwedeng palakayin yun, sir. O kaya, baka mamamatay din yan. Wala naman talaga, hinapo lang kasi mainit. Papapatay na namin yun. Katay na yan. Katay na yan. Tapos mag-iiwang na. Ito na ang pagkain ng tao. Tapos i-ref na lang po. Para isi-series mo na, di laging naka-pork chop o kaya. Parang sir, minsan, ayaw na ho namin ng baboy, babaliktad na sir. But yun po, kumbaga, God sustains. Tsaka yung egg, sabi namin, pag wala namin pagkain, may itlog naman, di ba? So, parang ganun po ang nangyayari. So ilan ang tao niyo po dito sa farm? Dito po, sila dito 16. 4 sa baka, 4 sa kambing, 4 sa halaman. 16? 16. Kasi yung pong 4 na yon, sila na rin po ang mag-fill in kapag silage. Sila na rin. Kaya po, sambot naman po namin sa ang expense ng labor at na doon po sa nabebenta po. Kumbaga, okay siya. Kasi isang baka mo pag napalaki nila, anak na po kasi yan. So kung nakabenta ka ng isa na maganda-gandang 75, wala ka naman puhunan. Sabi nila sa farming, matagal ang ROI. Totoo ba yun? O hindi? Dapat hindi isa lang. Meron pong kasabihan na matanda, bawal daw ang 4 na paa na magkasabay inaalagaan. Ako, pera, wag na. Pero hindi po yan. Tingin namin, kailangan talagang may magkasabay kung ano mang hayop yun. Para habang pinalalaki mo to, binibenta mo to. Tapos hindi dapat magkakaedad. Dapat kaya meron po kaming target. Dapat 2 beses man lang makaanak ang kabing. Dapat 1 beses makaanak ang baka. Dapat ang baboy, minimum 2 beses isang taon. So yung baboy po namin, siya na rin po ang ginagawa namin inahin. Tapos yung pong hindi magandang pang inahin, yun ang pong ginagawa kong partner. Yung pong excess doon, yun ang ginagawa naming tosino. We partner kasi meron pong matandang makina po dito na nagpagawa ng tosino for 30 years. So nawala na po yung kanilang magulang, ang makina nandyan pa. So amin po ang baboy, kanila makina. Going back doon sa diskarte, doon sa pagninegosyo, no? Yan po ang magaling sa pag-figure, sir, at computation ng selling, magkano, kay dyan na po namin yan. Ikaw dyan yun. So, pina-factor mo lahat. Kung kaya ba ng production yung market, kung kailan ba namin taasan, slow down muna. Paano mo kinakaya yan? Ang bata mo pa. Hindi naman po lahat at hindi naman po ako palagi nakatutok. Pero
kung kailan kailangan. Madali naman po talaga siya aralin eh. Ang daming YouTube videos para matutunan anong kailan mo compute, ganun. Basta gamitin kung anong meron para makaaral kung anong kailangan. So siya po yung mag-ano, mama hanggang dito lang. Kasi pag ito po tinanggap yung presyo, baka negative na tayo. Nasa 100,000 pieces kami a month ng production na Wow. yung hinihingi po nila sa amin. Ano yun? Anong pack nun? 1/4, ganyan? 230 grams, sir. 230 grams? Sa ngayon po, 250. Hindi po namin pwede i-sacrifice yung baboy, yung karne, yung quality. Kasi kami rin ang kakain, di ba, sir? Tsaka gusto mo ibigay yung best quality talaga. So, ang sabi po lagi namin pag nagko-compute siya, never parang, i-disregard yung quality. Kasi pinaghirapan ng tao yung ibibili mo sa tindahan, di ba, sir? Kahit sabing mura yan. Yeah. Ay, okay din, sir, eh. Tapos, sir, ang offshoot namin, meron kaming rolling. Amin po tapa. Longganisa Shanghai. Saan yung binibenta yung longganisa? Sa Yung ano sinasabi talaga? mo rolling? Yung Palengke, parang Balayan, Okay. Yung pong market ni Nanay Carmen, yung nauna po, binigay po sa amin. Yung ingredients, binigay po. So, yung anak po napakabait, kaya wala kami problema. Kanila makinarya, kanila ang idea, kanila tao. Baboy lang talaga, sir. Malaking bagay po yung partnership. Ang ganda ng partnership nyo. Mabait po yung pamilya, sir. Parang come next year, ang target nila 160,000, 180,000 a month. Malaking Na bagay po. 180,000. Units po Pieces. nung Packs. Ng packs. Yeah. So magdadagdag ka ng tao, sir. Di ba? Maraming nagkakatrabaho, sir. Wow. Malaking bagay. Ang galing, no? So, wala kayong baboy na fattening na ibebenta na live. Lahat Nagbebenta yan. ako, sir. Nagbebenta ka na yan. Alas 4, sir, may cutting kami. Naka-slaughter ka kasi required yan. Na kailangan na slaughter. Medyo mataas, 1 to sir ang kata 1,000. Babayaran mo yun sa slaughterhouse. Yes, sir. Tapos po, meron po kaming slice. Ang ginagawa po namin, kapag po mga isang certain community, dinadala namin, kung sa palengke po, ang kilo ng baboy is 440, minsan 380. Kami po 280. May kita na kaming konti. Parang yun na po yung community service namin. Kasi ang sabi po ng asawa ko, kapag wing sumabay tayo sa presyo ng baboy sa market, ang pagiging problema ng baboy, wala nang kakain. Kasi parang ang sweldo mo 500, ibibili mo ng 440. Mamamatay po ang market ng baboy. Oo. So kailangan po namin na magparaya para may kumain ng baboy pa rin. So sa awa ng Magkano Diyos, per kilo? 4 ngayon po ang presyo ng baboy sa palengke is 355. 355. 280 lang kami, sir. Pwede kayo sasabi mo ka. Hindi pa rin sasapat yung 500 sa Noche Buena. Kasi ilan na yung baboy. Oh, sir. Pag ang buto-buto, sir, sa palengke ngayon is 280. Oh. Sa amin, sir, 240, 230. So, at least, nakabili ang tao. Kami, kahit pa paano, tingin namin, nakatulong kami sa ganung paraan. Pero kumita kami ng konting-konti. Pero nagkatrabaho yung 3 tao. Roller, driver, nagkatay, at yung nagbebenta. So, ang galing, no? Pag yung goat nila ay para sa breeding, no? Yung mga mas maliliit na mga farmers na gustong mag-breed din, yan ang clients. But for the baboy, magiging it's either live animal na bebenta or karne or tocino. Yes, sir. Or tapa. Yes, sir. Galing. Yung panganay ko po, ang sa kanya, gusto niya maglagay ng high na tindahan. Kasi di ba meron tayong, ano ba yung branded na naka-aircon siya. Pero iilan yon naka-structure. So we're trying one now. We're Ganun introducing po. Same, mababang presyo. Pero ma-feel ng tao naka-aircon siya. Tapos, papasok namin yung tupa, yung lamb. May konti lang kami, sir, eh. Pero kita namin, ang lamb kasi, sir, sa merkado, 1.5 Yeah. pag may timpla, 1 to pag walang timpla. Eh, baka sakali na kainin ng tao na nasa, yung mga nasa restaurant. Mga social-social yan. So, yun po ang panganay ko naman. Kasi yung lahat po ng anak namin, bata pa lang, pinaglilinis ng koran, pinaghahawak ng baboy, para walang madidiri. Kasi nandito ang pera sa Alam sa nila. hayo. Opo, alam nila. Kahit yung maliit ko, sir. Galing. Para, Impressive yung management style. walang tapon, sir? Walang tapon. May gulay pa, no? Doon sa gilid-gilid, Yes, sir, no? oo. No, hindi nyo na lang naabutan na-harvest na namin kasi clearing po at nagtagbagyo. Pero nandyan po yung labanos, nandyan po yung pechay, nandyan po yung sili, okra. So, ma'am, everyday ka dito sa farm? Hindi po, may ikot po kami kasi may exposure po ang baboy. Bawal po.
Pag nag-touchdown ka sa isa, wag ka nang touch. Pero tayo po, inalaw naman, di lang po tayo. Oo. Oo. Ito po, pinartner lang namin kasi ito po ay private po yan. Meron pong nag-concession sa amin dati si Thailand. Si Thailand po, taga-Tarlac. Anong nangyari? Kaya lang nung kinukwenta namin, talo kami sa balik. So ang ginawa po namin, since nasimulan namin yung list ng kay Santa Lucia, diretso namin, pero inner na lang po namin, yung breed po namin ng mga patine, yun na lang po ang dinala namin. Sa awa ng Diyos naman po, kaya pa. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.